Okay, once na naka-start na tayo sa MySQL, ibig sabihin yan, ready na yung ating server. Pwede din natin itong i-close or minimize. Now, magawin natin is maggagawa tayo ng ng folder doon sa loob ng SAMP. Okay, SAMP, ito yung SAMP. Tapos, gagawa tayo sa loob ng stdoc subfolder ng another subfolder. Okay, gagawa tayo. Okay, right click natin, then new folder. New folder, papangalanan natin itong BSIS 4B. Okay, 4B Advanced 04. Bawal po ang may blank space. So, gawin natin is underscore yan. Okay, so meron na tayong folder ngayon. Yan yung magsisilbing ating URL location. Okay, yung URL location natin, ito yung, kumbaga mag-e-enter tayo ng ng, ang tawag doon. Teka lang. Nakikita nyo ba yung output? Hello, nakikita nyo ba yung display? Okay. So, okay. So, gagawin natin ngayon is, pupunta tayo sa isang browser. Mag-open tayo ng tab. Okay, yung tab na yan, yun na magsisilbing view natin doon sa ating location. So, para ma-view natin yung files natin doon sa SAMP stdocs, tapos yung folder natin, ay i-open natin tong localhost. Tapos, yung folder na ginamit natin? BSIS 4B underscore advance 04. Okay. Press enter. Tapos, ang lalabas yan ay yung laman ng ating folder na sa ngayon ay wala pang laman, no? Blanco pa lang yun. Gagawa pa lang tayo. Okay, i-reduce natin to para magkaroon tayo ng multiple view. Yan. Ito. Sa kanan, nasa bandang kanan yung natin, yung ating folder. Kasi natin to. Okay, ngayon, so since meron tayong location, ating URL, dun sa ating folder na ginawa, dun sa loob ng folder natin, sa BSIS 4B underscore, i-minimize to. Okay, so gagawa tayo ng file. Kumbaga, yun yung pinaka HTML file natin or PSP file. So, gagawa tayo ng isang simpleng file using text document. So, new text document. Yan, so, i-ano natin to. Kung kayo merong Visual Studio Code, pwedeng gamitin yon. Ngayon, kung wala tayong Visual Studio Code, pwede naman gamitin is Notepad or pwedeng Notepad++. So, ano man yung text editor na gagamitin nyo. Remember po, magiging magbabago to, no? So, gagawin ko is, i-double click ko muna ito para lumabas yung pinaka-editor niya. And then, dahil ito ay simpleng text, file, hindi ito tatakbo as PHP. So, kailangan ko i-save as. Save as natin. And then, dito mismo sa ating folder, papangalanan ko siya ng login.php. Okay. Dahil siya ay PHP, kailangan i-select natin yung save as type as all files. Okay, so tama naman yung ating spelling. Then, let's go on and click the save button. Kaya mangyayari ay magiging dalawa yung ating file. So, alisin na natin yung yung new text document kasi ando na to. Kumbaga, text document lang to. Marahin natin. Okay? So, ito na yung ating magiging location ng ating alisin natin to. Balik ko nga ito sa ating para hindi siya lumalabas. Okay. Tama, wala siya. Okay, ayan na. So, ngayon, meron tayong location ng ating folder. Meron tayong ginawang file. So, i-side by side natin para makikita natin ngayon yung difference. Okay? So, ito. Pag ni-refresh ko itong browser natin,
makikita nyo merong nalagdag na file doon, yung login.php, pero wala pa itong laman. Okay, since gagawa tayo ng ng form page, gagawa muna tayo ng tag ng form. Okay, so yung form po, pwede nating lagyan ng header. For example, login page. Pwedeng title yan, pinaka-header. Lagyan natin ng header, login page. Tapos, terminate natin yung header tag, header 2. Tapos, i-save natin para makita nyo may changes. Ayan. Ngayon gagawin natin, idudugtong natin to sa doon sa pinaka URL natin, sa halip na hanggang doon lang sa /, idadagdag natin yung login.php. Okay, so niload natin localhost /b/advanced04 /login.php, press enter. So ito yung ating page, yung login page natin. Kita po ba? Kita nyo po ba yan? Okay, so ngayon itong login page natin, gagawa natin ng bali tatlo pala, dalawang text box for username at saka password, and then yung submit button. Okay, so para mangyari yon, kailangan natin gumawa ng isang form tag. So to do that, type natin yung symbol, alakin ko para makita nyo, ha. Mamaya liliit na lang natin. Format, font. Okay, gawin natin 18 para medyo lumaki. Oops, maliit. Kung gusto nyo, lakihan pa natin para kitang-kita nyo. Okay, so ayan. Kita nyo po ba? Sa pasamantala, ito nga gamitin natin. So, ano tayo? Umpisahan natin sa pagtatype ng form. Ito yung pinaka-form niya. So, lahat ng form, meron pangalan yan. Form name, tapos equals, double quote, dalawa. Anong pangalan ang gusto mong form na ilagay nyo? Sa akin, gusto ko lagyan natin ng FRM login. Yan, okay. Tapos, lahat naman ng form, submission na mayroong method dyan. So, lagyan natin method. In this case, ipopost natin itong mga laman ng text field natin. So, method equals, dalawang double quote. Yung method natin is post. Okay, so i-close na natin to. Yung form tag, kailangan po meron siyang ending tag niya, or end tag. So, less than sign, / form. Okay. So, ibig sabihin nun, in between this two tag sa loob niya, iyan yung form. Ano man lang nandyan, kapag kinlik natin yung button submit o yung anumang button na ginamit natin, mapopost yan, mapapasa yan sa kung saan mang page pwedeng ilagay. Ngayon, sa form natin, bali, isa-save ko, wala pa tong laman. Okay, wala pa tong laman. So, gagawa tayo ng table. Yung table natin, yun po yung maglalaman ng ating username tsaka password. So, to do that, gawa tayo ng tag ng table. Tapos, lagay natin sabihin natin ang width niya. Lagyan natin ang width, yung haba, Gawin natin siyang, for example, 520 pixels. Tapos, lagyan natin ng border pansamantala para malaman natin kung may table nga tayo. Okay, i-ano natin, i-close natin yan. Yung table, kailangan din meron siyang end tag table. Ayan, okay. So, i-save natin para malaman natin kung ano yung magiging nito, kalalabasan nito. Save natin. Tapos, dito sa page natin, sa browser, i-refresh lang natin. Ayan, so, bali meron tayong parang guhit nun kasi yung table natin, border lang yun eh. So, hindi pa natin alam kung ilang row o ilang column. So, gagawin natin, mag-decide tayo, nalagyan tayo ng row. So, yung unang row, ang kanyang tag is table row, tr. Yan. Siyempre, may katapusan to, end tag. So, end tag niya is tr din, /tr, tapos greater than sign. Sa loob ng nung first row, ito yon yung first row. Ito yung pinaka first set ng row. Lalagyan natin siya ng column o table division. So, yung tag ng table division ay td. Yan. Tapos sa loob niyan, ay gagawa tayo ng label. Sabihin natin, username. Yan, okay? Tapos,
i-close natin yung TD, tapos madala natin mamaya yung behavior niya, pwede natin i-improve. Kaya meron tayong isang column or table data. Dagdagan natin ng isang table data, TD, na kung saan ang lalaman nito is text box. Ngayon yung text box, ang tag po niyan, okay, ang form element tag niya is input, tapos type, equals, lagyan natin, dalawang double quote, text, and then yung size niya, yung haba, dami, pwede natin gawing, depende sa inyo, no? Yung 5, okay na yan. Okay, tapos i-close natin. Okay, so blanco lang yan. Ngayon, subukan natin i-save to. Para malaman natin. Save natin, tapos dito sa browser, sa kanan, i-refresh natin. So, ano nangyari? Okay? Ngayon, nakita natin na, malaki pala yung maliit pala yung text box na gawin natin. Ilakihan natin. Gawin natin tong 10 para doble, o pwede rin 11, depende sa inyo, no? Okay, save natin. Refresh. Medyo lumaki to, no? Ngayon, siguro pasamantala, gawin natin 15. Ito muna, pasamantala. Yung first row na meron dalawang column, yung username, tapos yung text box. Ngayon, gagawa tayo ng another row. So, ang gagawin natin is, i-copy lang natin to. Copy natin yung TR, tapos yung TD. And then, i-paste natin. Ngayon, dito sa baba, gawin natin itong password. Yan. Tapos yung input type text, gano'n na rin. Pareho lang naman text, walang binago. Nagbago lang dun yung label, no? Sa unahan. Save natin, and then, i-refresh natin. So ngayon, meron tayong simple, sisimula natin sa simple na text box. Mga text box. Kaya actually, pwede nyo i-improve yan kapag mamaya tapos na using CSS. Okay, CSS. Okay, so meron tayong form. Ito yung form. Tapos sa loob ng form, may table. Ngayon, anong kulang dito? Ang kulang natin dito is yung pwede po tayong gumawa ng additional row. O siya, gawin natin additional row. Okay. So, ito naman mangyayari dito ay pasamantala, alisin natin itong password na label. Dito, gagawa tayo ng doon sa pangalawang column, sa third row. Ang gagawin naman dito is input type submit. Gagawa tayo ng button. Yan. Tapos dito, siyempre kailangan may pangalan to dahil button to, tinatawag to sa SQL. Name na, lagyan natin ng name. Okay? Name. So, napansin na natin mayroong name. Mamaya gagawa natin ng name bawat text box. Gawin natin login, yung kanyang name. Okay? Tapos yung value, double quote, ang nakalagay doon sa maglalabas sa caption ng button is lagyan natin login. Save natin. Save natin, tapos alamin natin kung ano mangyayari. Okay, meron tayong button na login. Okay. So dito, napansin nyo po, meron tayong mga pangalan. Okay. Type sabihin, name, login. So kailangan pong meron tayong mga pangalan. Dito rin sa text natin, sa input type text, gagawa natin pangalan to kasi lahat to tatawagin natin sa SQL. So dapat ito may pangalan din. Yung input type, yung una, gawin natin is username to. Ayan. Username. Okay, username. Tapos yung isa, lagyan natin ang pangalan niya, name equals, double quote, password, double quote, save natin. So, wala naman tayo makikitang dito changes. Maliban sa yun lang sa code. Okay, ngayon, meron tayong form. So, tulad na sinabi ko kanina, malalaman nyo yung changes sa inyong output kapag nag-a-adjust na to. So, gawin natin dito sa table width niya is 500 lang para maging siya, kumbaga, kasya.
Save natin ito. Refresh. Okay, kung halimbawa hindi pa kayo nasisiyahan doon sa output, pwede nyo bawasan ulit. Pero actually, yan ay supposed to be sapat na. Okay, ayan na. Ayan, ngayon, meron tayong dalawang text field na kung saan ipapasa natin yung ating value. Gagawa tayo ngayon ng pagsisavean niya o babasahan niya na kung saan ipepetch natin yung record. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng database using the SAMP. Okay, yung SAMP natin, meron tayong location o ibig sabihin URL, localhost, PHP, localhost/phpMyAdmin. Ito yung GUI o yung software na gagamitin natin para makagawa tayo ng database. At iyan ay gagana lamang kapag meron tayong SAMP na software. Dapat tumatakbo yung SAMP. Ito yun, yung SAMP. Okay. Wait lang natin medyo matagal yung loading. Hindi dapat siya matagal. Ulitin ko. Localhost. Okay, /phpMyAdmin. Okay. Pagka ganito, ibig sabihin may problema yung aking Okay, ito na. Yan. So, nag-load na yung aking yung ating so, gagawa tayo ng database. Specifically, dahil tuloy-tuloy naman to, gagawa tayo ng database. So, i-click natin itong database. Then, gawa tayo ng database. Pangalanan natin ng BSIS 4B. Okay, yan. Yun na lang. Ngayon, dahil nagawa na natin si BSIS 4B, kailangan meron tayong laman dyan na tables. Yung tables, parang papers yan. Kumbaga yung folder, may lamang mga attendance sheet, nandun yung mga pangalan. So, gagawa tayo ng table. Ito yung create table. Lagyan natin ng users. Okay, users, tapos yung, sige, palagyan natin yung column niya. Kumbaga sa Excel, may column, gagawa tayo ng 4. Click natin yung go button. Tapos dito natin i-identify o i-enumerate lahat ng mga pangalan ng data field niya. So, yung una, gawa tayo ng yung ID niya, yung record number. So, integer po ito, number po ito. Palagyan natin 4 yung kanyang width. Tapos, kailangan po natin siyang i-click dito yung AI o auto-increment. Ibig sabihin, automatic na siya magbabago ng number once na dinadagdagan yung record. And then, yung ating first data field na visible nating i-query ay yung username. Bawal ang space. Tapos ito po yung type niya ay pinaka barker po yan. Palagyan natin mahaba niya ay 15. Tapos pwede na yung susunod ay yung password. Tapos yung type niya po, data type, barker din. Ang gawin na rin natin, sabihin natin 20. Yung pinakahuli, ito po yung access level. Ito po yung magsasabi kung siya ba ay admin, guest, or student, or employee, or what. So, gawin natin is access level o position. Pwedeng ganun, depende sa inyo kung anong gagawin natin. For this topic, gawin natin siyang access level. Okay, wala pong space Barker na rin siya. Pagpalagay natin 12 na rin. Okay, ngayon, since ito lang naman yung pinaka-basic na dapat nating magawa. Ayan, so, ayan. 4. Then, click natin yung save button. Sa baba. Save. Tapos, hintayin po natin walang error. So, meron tayong blank records o blank table. Okay. So, para magkaroon ng laman yan, supposed to be meron add user, panibago yan. Pero in the meantime, magmamano-mano tayo magdadagdag. So, okay, kung may makikita kayo dito sa kumbaga tab, menu, navigation menu sa tab, merong insert button. Ito po yung insert. Kita nyo ba? So, i-click natin yung insert.
Yan. Tapos, magpapasok tayo mano-mano ng record. So, ito, magsimula tayo sa 1. Tapos, pagpalagyan natin username, di user 1 na lang, password, kahit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pala, pwede. 6, 7, 8, pwede na yan, no? Position niya, sabihin natin siya yung admin. Okay? So, pwede namang mano-mano, o isa-isa nating isave, meron ditong go. Pero pwede nating dagdagan dito, automatic. No, magdagdag tayo ng record. User 2, yung kanyang username, and then yung kanyang password is palagyan natin A, B, C, D, E, F, G. Yan. Tapos ang position niya, sabihin natin siyang guest. Guest yan. Tapos, yan na. Ngayon, meron tayong dalawang record. I-click natin yung go dito. Ayan, dahil dalawa ito, save natin yung go. Click natin yung go. Okay, so dalawang record yung supposed to be mapapasok natin. Ito yung SQL na nangyayari. Insert into. Para malaman natin kung talagang pumasok siya, i-browse natin. I-click natin yung tab na browse. Okay, ayan. Nagre-reading. So ngayon, meron tayong laman dito na dalawang record. Nakita niyo po ba? Isisend ko yung kung paano maggawa ng database. In the meantime, siguro, baka next na to. Hindi na to kasama sa sa midterm. Medyo komplikado na to. Okay. Konting papel lang tayo dito. Tapos mamaya-maya lang, ituloy natin yung yung ating task. So ngayon, meron tayong dalawang record. Babalik tayo kay doon sa ating text code. Okay, ito. Ito yan. So, babasa tayo ng dalawang record at aalamin natin kung siya ba ay admin o hindi from the users table. Tapos ang ating database is BSIS4B. Now, dito sa itaas, sa code natin, okay, gagawa tayo ng PHP code. So, ibaba natin to. Ilagay natin yung cursor before the less than sign ng H2. Then, akyat tayo. Ngayon, gagawa tayo ng PHP tag. So, less than sign, question mark, PHP, puro small letter. And then, yung end tag niya, question mark, greater than sign. So, dito sa ating PHP, ito na po yung mga, pinagsamang C++. Okay, parang C language na to. Sa loob niyan, kailangan i-identify natin kung saan natin babasahin yung database at saka yung web page. Okay, so, since meron tayong SAMP, ito yung web server natin, ito po ay localhost. So, mag-identify tayo ng server name natin. Gawa natin ng variable. Kasi tatawagin natin ito maya't maya. So, lahat ng mga values, ipapasa natin sa variable. So, server name variable ito equals, tapos ang niya, localhost. Okay. So, okay. So, gamit tayo ng variable again, which is for username. Okay, yung username, yun po yung yung gumagamit ako server name. Yan, username ay yung gagamit sa database natin. Maglalagin ka talaga diyan eh. Okay, yung username dahil ito ay lang naman to, generic. Gagamitin natin yung root. Yan yung username. Pero pag kayo nasa web hosting na, kailangan may specific na username kayo na isusupply. Okay, in the meantime, gamitin natin itong root. Yung password niya ay, dahil lang naman to SAMP, personal web server, blanco lang ito. Okay, ito na, yung database natin, kailangan alamin natin kung ano yung database. Ilagay natin dito. Database equals, ito na nga po, yung ginawa natin. BSIS4B. Ito yun, BSIS4B. Okay, BSIS4B. Double code, BSIS4B. Yan. Okay, ngayon, meron tayo mga variable na kailangan natin para sa connection. Gagawa naman tayo ng variable para ma-connect. Variable for connection. Kailangan kasi i-connect natin to sa page. So, another variable, connection equals of
i-shortcut na lang natin to. Connection. Shortcut natin. Okay, ito na. Connection, MySQLi, connect. Ito na yung pinaka, standard syntax niya. Tapos, kukonect tayo kay server name. Server. Tapos, yung username niya, kailangan nandyan din yan. And then, yung password, separated by comma, ha? Tapos, password. Tapos, yung database. Iko-connect kasi natin yung page natin yan sa ano. Okay, so meron tayong connection variable. Ngayon, para malaman natin kung connected tayo, gagawa tayo ng algorithm or syntax para i-evaluate kung connected siya. So, pag mag-i-evaluate tayo, gagamit tayo ng if then else. So, if, open parenthesis, tanongin natin kung yung connection ba, if con, yan, ibig sabihin to, kung connected ba tayo, then, open curly brace, maglagay tayo ng message. Yan, simpleng display ng message is die. Lagay natin, connected successfully. Naka-enclose sa open parenthesis, double quote, connected successfully. Double quote, close parenthesis, semicolon. Yan. Tapos, kailangan meron tayong yung end tag. Yan, end curly brace. Ayan. Okay, subukan natin. So, pasamantala, i-test natin to, i-save natin, and then balik tayo sa browser natin. I-refresh natin yung browser natin. So, ayan. Magtatanong siya kung you want to confirm the, Ayan. So, ano nangyari? Nakita nyo ba? Connected successfully. Paano kung mali yung database na ginawa natin? No? I-save natin, tapos i-refresh natin to. So, merong error. Ibig sabihin, unknown BS IS4C, unknown. So, error to. So, ibig sabihin, mali yung ating database. So, itama natin, tapos i-refresh natin. Ayan. Okay. So, yung kabaligtaran nung connected, meron tayong dapat message na madalaman. Although, pwede nating gamitin yung default message niya. Pero pwede tayong gumawa ng sarili nating message. So, gagamit tayo ng else. Begin. Tapos, kopyahin na lang natin to sa taas. Ayan. Tapos, gawin natin connection failed. Yung message niya, connection failed. Ayan, failed. Tapos, i-save natin. So, subukan natin i-mali ulit yung message na, yung database natin. Okay, tingnan natin. Tapos, i-refresh natin. Okay, ang message niya ngayon is meron tayong connection failed. Okay, nasama yung message natin. So, itama na natin. Tapos save, refresh. Okay, ngayon. Since meron na tayong connected database, tama na, alam natin, pwede na natin itago itong message natin kasi hindi tayo makakaalis dito sa page na to. Laging ito lalabas. So, itago na natin to. Okay, tago na natin to. Pasamantala ito. Alisin natin to. Tapos, i-save natin. And then, refresh tayo para lumabas yung ating login page. Okay. So, naintindihan nyo ba? Mabilis ba? Mabagal? O ano pa man? Okay. So, okay. Sige. Kaya pa ba? Kaya pa? So, ngayon gagawa tayo ng query para ma-search natin yung ilalagin natin. So, to do that, gagawa tayo ng isang SQL statement. Ilagay natin sa variable na SQL1. Okay, ito yung select asterisk form gano'n. Kumbaga, query lang to, no? Okay, equals select. Bali, hindi pa muna tayo pala makakagawa nito. No, ang gagawin natin is i-evaluate natin tong button na ito kung na-click ba o hindi. Okay, narito tayo sa form. Sa form tayo. Dahil form ito, kailangang alamin natin na yung button, yung login button ay na-click. Yung pangalan ng button, yung submit, ito yun, login. Login yung pangalan ng button. So, gagawa tayo ngayon ng kumbaga evaluation, no? Na aalamin natin
kung may na-post na button login. So, if, open parenthesis, iset, kasi may nakalabit, may nagalaw, may event, open natin sa another open parenthesis. Tapos, ano to, since post ito, $_ post, oops, yan. Ngayon, sino yung i-ano natin, i-evaluate natin? So, ito yon, si login. Okay, copy natin. Tapos, dun sa post, i-enclose natin siya sa dalawang square bracket and then sa dalawang single quote. Sa pagitan ng dalawang single quote, i-paste natin yung pangalan ng button, si login. Yan. So, dahil meron tayong dalawang open parenthesis, okay, pair po yan, dapat meron din siyang dalawang close parenthesis. Okay, dahil if condition siya, dapat may begin at saka may end. Yan, ito yung kapartner na ito. Kapartner nito. Partner po siya. Ngayon, subukan natin dahil meron tayo ngayong kinalabit na post. Ano ba yung gagawin niya? First of all, i-evaluate niya kung itong dalawang text box na ito ay ano yung value. So, yung value niya, para safe natin siyang mabasa, ipapasa natin sa variable. Okay, so another variable, pag sinabing variable, merong $sign. Okay, username, gamitin natin yung variable na username. Tapos, sino yung ipapasa natin? Galing din siya sa post. Post siya kasi meron siyang text field, naka-enclose sa parenthesis, sa open, close square bracket at dalawang single quote. Ano yung pangalan ng text field na i-evaluate natin? Okay, yung pangalan niya is username. Okay, username. So, si username, nagkataon lang na ginamit ko is username din. Pwedeng uname, pwedeng name, pwedeng user. No? Okay, user, pwede rin yan. So, i-terminate natin sa semicolon. So, yung pangalawang text box na ipapasa natin sa variable ay yung password naman. Okay, ang gagamitin ko pass, tapos W. Okay, pwedeng password, pwedeng PSW, pwedeng pass_word, depende, no? Okay, so ganito rin, no? Username is, yung password is, ano siya, ano bang kanyang ginamit na pangalan sa password? So, password din, no? Yung pangalan ng text field. So, password yung text field. So, meron tayong dalawang text field na i-evaluate ngayon dahil magkakaroon tayo ng submission. Okay, yan na. Okay, ngayon meron tayong gagamitin na variable para doon sa SQL statement. Now, yung SQL statement natin, ito siya. Okay, kasi evaluate natin dalawang value ibaba ko para makita nyo. $SQL 1, okay, equals select asterisk from, sino ba yung hahanapan natin? Yung table na users. Tapos yung criteria, yung data field na evaluate natin ay yung username. Ano ba yung data field natin na ginamit sa user? Tingnan natin. So yung data field natin na ginamit ay username and password din. Username at saka password. So yun yung evaluate natin ngayon dito. Okay. Where username ay yung nilagyan natin ng value. Ito yon. Ang kanyang variable ay $username. Okay, i-close natin sa single quote, paste natin, tapos i-close natin sa single quote. Yan. Hanapin mo sa table ng users na kung saan ang username ay yung text field na nilagyan natin. Dalawa ito, so kailangan pareha silang ma-meet ng condition. So ang kanyang condition is end. So dapat tama yung username, tama yung password. Okay, so end password data field yun equals ano yung i-evaluate natin na text field $pass. Okay, tapos i-close natin sa double quote kasi meron ditong double quote. Ito yung partner niya double quote. So, terminate natin dito. Ngayon, gagawin natin ay gagawa tayo ngayon ng collection of records na kinweri natin at i-connect natin dun sa connection. So, another variable,
result, variable, pwedeng kahit na result 1, result 2, o kaya ay kung ano man yan, no? Ito, ginagamit ko is result. MySQLi query, so kinuquery na natin, kanino, sino, at anong koneksyon. So, kinonect natin kay con. At tapos yung SQL query na kinonect natin at ini-evaluate natin ay si SQL1. Yan. Okay, so tingnan nyo po yung kasi kailangan gamitin natin to eh. Ngayon, hindi pwedeng gamitin natin na lagi itong itatype natin, mag-e-error yan. So mahaba. Ganon din to. No, mahaba ito. That's why, ipinasa natin sa variable na sa ganon, pag tinawag natin dito sa query, ay maiksi na siya. Ito na. So, dalawang maiksing variable na lang. Okay, ngayon, evaluate natin ngayon kung yung sinners natin ay nakita. So, paano nyo gagawin yon? May idea ba kayo? Anyone? Meron kayo idea? Tingnan natin kung kayo ay familiar. Kung hindi, i-proceed natin. So, para ma-evaluate natin to, maraming paraan, no? Pero ang ginagawa ko is usually, pinapasa ko yung variable nung value. Nasa ganun, pwede ko siyang i-manipulate using echo. So, lahat to, tulad to, isang record to, record 1, record 2, number 1. So, record set to, yung dalawang to. Yan. So, maraming pwedeng dumami yan eh. So, record set to. So, gagawin natin, ipepets natin siya from query. So, ipapasa natin siya sa variable na row. Sige, row set siya, no? Record set or row set. Tapos, ipepets natin using this command or yung syntax niya is MySQLi pets, ibig sabihin kukuhanin lahat ng associated records doon sa files na nasunod sa query na to, na result, query result. Ayan, okay? Okay, ngayon meron tayong record set. Each record set na nagko-contain doon sa data field niya ay kailangan mayroong specific holder, variable. Variable holder. So, gawin natin is ipipaste ko to sa sa ating text box para malaman nyo. So, gagawin natin is pwede ko siyang evaluate na ngayon. No? Pwede naman natin gawin yon. Pero gusto ko siyang ipasa lahat ng variable niya in preparation para sa ating session variable. So, user, para maiiwasan natin yung pare-pares na, user na lang, no? O, user n, pwede rin, username, equals, $row, tapos, sino yung, niya, value niya, username. Galing ito sa data field, no? Sa record. Tapos, yung password, $pass, ayan, word, yan, galing naman to dun sa sa database din. Sino yon? Okay. So, password. Mamaya, madalaman natin kung bakit pinasa ko to, O ngayon, evaluate natin. Kung itong result na ito ay tama, okay, ay gagawa tayo ng variable na kung saan is $count equals MySQLi num rows. Okay, MySQLi underscore num rows. Tapos sino siya? Okay, si result. Result. Yan. Okay. Ngayon, evaluate natin kung tama ba. No? Tama ba? Paano natin i-evaluate yan? Merong posibleng ito. Pero yung pinakasimple, is using the if condition. So, if username, ito, yung nasa text field. Okay, username
if username, $username, disregard mo natin itong count, no? Panibagong condition to. Pwede nyo gamitin. Maraming paraan yan, no? If username equals, tapos sino siya? Sino nga i-evaluate natin? Si $user name and so yung end po is ganito. Yan. And $pass W equals ito, kunin natin yung password. Itong mismong yung actual value ng data field. Yung kanina sa po yun sa text field. Then okay, display natin pwedeng pasamantala die lang gamitin natin, die. Tapos ang message natin ay login successful. Kasi tama Ayan. Okay. So, paano kung hindi? So, else, gawa tayo ng another message. Copy natin to. Die. Login failed na lang, no? Login failed. Okay. So, checkin natin, no? Dapat kasi kumpleto ito. So, may kapartner to. Ito yung kapartner. Ito. Ito, may kapartner to. Ito. So, itong enter libres dito, kapartner niya dito. Yan. Okay. Save natin. I-save natin. Kutigin natin kung gagana ito. Okay. Refresh natin to. Okay. Anong sabi? Trying. Laging successful. Kasi wala naman tayong nilagay, Sino ba yung ating hahanapin? Kung palagay natin si username. Okay, lagay natin. Anong una? User 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Natin. Si user 1, tapos yung password niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so gawin natin, i-click natin yung login. Tapos malalaman ba natin kung siya ay login successful or login failed. So, i-click natin. Ano nangyari? Nakita nyo ba? Login successful. Okay, back tayo. Subukan naman natin imali natin yung password. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tapos nilogin natin. Ano nangyari? Login failed. No? Okay. So makikita nyo dito, ito yung mga lumalabas na Ayan, ito yun. Mga extra error to na natin, didebug. Aalisin natin yan. That's why meron akong ginawang pasamantalang count. Okay? Meron pa tayong additional evaluation dito na kung bakante yung oras, bakante yung yung text field, sasabihin niya empty login. Pero na-display yung record, na-display yung message na login failed. Yun nga lang, wala siyang makitang ganong record dahil nga mali yung password. Okay, ito po yung pinaka-basic na login.